Yes, sir. Lagay, sir. Morning po. Ayun po si Direk. Finally. Ayan, si Sir Abelardo Malimban. Yes. Sir Sige. Abel. Opo. So, learning site po pala kayo ng ATI. Since 2016. 2016. Actually, nabili namin itong farm nung... Kilala niyo sila Ma'am Gigi Morris? Mga kasama namin yan. Pag kami mga forum kami. Kasi halos Okay. magkakasabay kami. Kami yung mga una. Kayo yung mga nauna. Ang mga farm ho ay may kakaibang kategorya. Kasi yung sa inyo ho is natural farming eh. Medyo magulo pero nakikita namin yung agri-ecotourism ay nandito, sabi nga nila. Halika kayo sa loob. Sige po, sir. Magkape tayo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, aside from dito sa farm, meron kayong woodwork? Mahilig kasi ako sa woodcraft eh. Okay. Yung mga, nung nabili namin ito, actually nabili namin ito sa bangko. Eh, na-embargo to sa bangko. Interesting ah. Na-embargo to. Oh. May nakapag-tip sa akin yung tatay ko. Sabi niya, may nakapag-tip sa tatay ko. May na-embargong lupa. Sabi ko, ayoko na ng lupa. Tama na, kasi before ito, meron na kami na-adika dyan na kalakalahating hektarya. May naging 2 hectares. Eh, in-offer sa amin to. Sabi ko, baka hindi ko kayanin. Eh, pinilit ako ng tatay ko, sayang. Nakita ko rolling. Sabi ko, tagilid. Sabi ng mga kapitbahay ko. Sabi niya, Abel, napakapangit ng lupa na yan. Tagilid ng lupa na yan. Ilang hektarya ho ba to? Actually, nagsimula kami rito sa 1.2. Okay. Almost 1.2. Ngayon, yung adjacent, Nabili niya kayo? binenta rin sa amin. Ang pinilit kami na, Abel, wala naman makakabili ng katabi. Eh, ikaw na ang bumili ng lupa namin. Kasi during those days, dito sa Upland, Cavite, ang nagkakabilihan lang ng lupa rito is yung magkakalugar lang dito. Sa bayan namin. Kasi Upland ito, nung araw, very notorious tong lugar namin. Parang takot silang bumili. O kaya naman very primitive, bundok na bundok pa. Kasi nabili namin ng paunti-unti ng tamang-tamang presyo lang naman. Tapos sinulugan namin sa bangko. Ganun ang naging setup namin dito. Sir, yung taon nyo, General Aguinaldo? General Aguinaldo, formerly Bailen, Cavite. So yung matatandang Caviteño nung araw, pagka yung mga oldies at makakausap mo, pag sinabing taga-Bailen ka pala yun ang kilala. Oh, I see. Hindi rin ako familiar na. Hindi ko alam na mayroong taon na General Aguinaldo. Oo. Ngayon, ito yung dating Bailen. Oh, I see. Na makisig na bayan ng Bailen. Okay. So, taga dito kayo talaga, sir? Both parents ko taga rito. Ngayon, hindi naman ako lumaki rito dahil yung aking ama nagtrabaho sa Manila. Nagtrabaho siya as laborer sa Singer and then sa Carnation, Liberty Milk. During those days naman elementary, pwede nang pumasok sa mga kumpanya. Yun ang mga nung araw. Yun ang pinagsimula namin. Kaya lumaki ako sa Manila, sa Rizal, sa Cainta. And then, nung nakapag-asawa ako sa PLDT is, nakakuha naman ako ng bahay sa Binangon ng Rizal. Kaya pamilyar ako sa Rizal. Tapos nung ako naman nag-aaral, ako yung namamasada ng jeep dahil meron kaming jeep nung araw. Tapos yung bahay namin sa Cainta, hindi pa naman crowded ng Cainta Rizal nung araw. Meron kaming babuyan na ibig sabihin magkaalaga kayo? Iginapang kami ng magulang namin na makapag-aral. Kahit na medyo hirap ang buhay namin nung araw, pinilit ng mga magulang ko na kami makapag-aral. Meron kaming 4 o 5 baboy na bago magpasukan, ibebenta na yun ng mga magulang ko. Meron na kaming pangkas. Actually, nag-aral kami sa private school Pinilit kaming ipag-aral ng mga nakikita ng mga kapitbahay namin, nanggigitata kami, nangunga kami, nababahukan sa karga namin. Maani kayo, nag-aaral kaya sa kuleyo, sabing gano'n. Mga gano'ng salita. Sa makatuwid, ang nangyari sa amin, kami ng magulang namin. Ako naman ay napunta nga sa Telecom. Yung mga kapatid ko ay napunta naman lahat sila sa abroad.
Engineer ka ba, sir? Frustrated engineer. Actually, hindi ako nakatapos. During nung nag-aaral ako ng engineering sa Lyceum, ay may nakaklase akong, palibasa panganay ako eh. May nakaklase akong staff ng Vice President ng PLDT. Hindi ko alam na staff siya, basta nagsabi lang siya sa harap ng klase namin. Kung tanda ko pa yung subject namin is integral calculus. Sabi niya, meron kaming tanggapan sa PLDT, maraming umaalis dahil mga nagsa-Saudi. That is 1983. Sabi nila nangangailangan ng technician with driver's license. Tamang-tama naman, bata ako noon. Nag-aaral. Pag wala akong pasok, namamasada ako ng jeep. At the early age of 17 years old, medyo dinaya pa nga ang lisensya ko noong araw. Dahil para makapaghanap buhay. So yun, madali ako nakapasok kasi nga may mga palibasa, may mga exam. Nag-aaral naman tayo noon. Medyo nakakapasa tayo ng kaunti at saka driving. Yun, nagsimula ako sa mababa hanggang sa naging supervisor sa PLDT. Ngayon, retired na kayo? Retired na ako at the age of 47. Nung 2011, nag-retire ako. Nag-early retirement ako. Ilang taong ka lang ngayon, sir? So, 62 ako. Ngayon, nag-early retirement ako. 27 years ako sa company. Bagamat enjoy ko pa yung trabaho ko. Parang naengganyo ako sa pag umuwi rito sa farm. Yung anak ko, actually yung anak kong bunso, yung nakita nyo kanina sa labas, yun yung nagpasimula rito. Siya yung bunso namin. After nag-graduate siya, sabi niya, tayo magpa-farm na lang ako. Ano bang natapos niya ng bunso? Sa computer technology. Dapat itutuloy niya. May mga offer na pwede siyang magtrabaho sa STI. Hindi niya tinanggap. Sabi namin ng misis ko, niloloko lang tayo nito. Laki rito yan. Tapos magpa-farm. Sabi namin gano'n. After how many, October siya, December, sabi niya, tay, kung ayaw niya, una na ako ron. So, ang ginawa ko, palibasa graduate na sila, wala na sana akong problema, Pinagtayo ko siya ng kubo, pinagpagawa ko siya ng 4 na pitak ng baboy, nag-alaga siya ng baboy. Tapos, meron siyang baka, binigyan ko siya ng boy. Meron akong tawahan sa PLDT na agency, sabi ko, baka gusto mo sa farm. Tulungan mo ako yun. Tapos binigyan ko siya isang karag-karag na PLDT sasakyan na nabibili ko lang sa PLDT ng mga second hand. So yun doon nagsimula. After 2 years, umuwi kami dito. Weekly, para pa rin ako nagpapaaral kasi sinusuportahan ko yung anak ko allowance, pagkain niya. Tapos pagkain, yung maintenance ng farm. Ayun, after 2 years, nabibili na ako. Kasi bitin yung overnight. So, namuunan ka rin talaga sa start to develop the farm? Siyempre, nung sinimulan ko to, actually, puro loan ang investment namin Puro loan kami actually, mga investment ko napunta sa real estate Talagang sa mga lupa. Kasi pag may konti kaming darating na increase, alam mo naman sa PLDT, may CBA, alam namin may darating. Kailangan may datnan yun Kailangan meron siyang puntahan. Ini-imagine namin na kunwari wala tayong increase. So nagigipit kami dahil nag-i-invest kami. Parang darating na naman ng bayaran. Kaya minsan yung mga anak ko, pagka may mga request sila sa school, medyo binibigyan ko ng tayo may bibilin tayo. Ako bigyan niyo ako ng mga 2 linggo kasi maglo-loan tayo, mag-iipon muna. At saka natin bibilin. Sagot na nga ng mga anak ko po. Sabi nga namin kasi meron tayong hinuhulugan lupa kaya dahan-dahan ang gastos. Sagot ng mga anak ko, na lang kayo lupa. Hindi na ikaw matapos yung lupa na yan. So ngayon natutuwa naman sila dahil nakikita nila na dito actually nung nag-pandemic nag-farm work from home sila. Dito sa farm. So, meron pa siyang ilang kasama na nag-work from home dito. Parang naging farmcation na rin. Ilan ba anak niyo, sir? 3. Yung isa, nurse din yun, nag-housewife. Yung nga, napangasawa ni Carlo. Okay. Na nurse. Actually, nagkita sila sa PLDT kasi
naipasok ko yung anak ko sa PLDT nung after graduate. Nakapasa naman siya RN. Tapos yung napangasama niya, RN din, nakita sila sa PLDT clinic, pinasok ko sila. Eventually, nag-asawa sila. Ngayon, yung anak kong panganay, ngayon plain housewife kasi meron naman silang counting business at saka nasa employo naman yung aking manugang. Supervisor sa ospital ng Maynila. Ganyan. Tapos yung pangalawa ko nga naman ngayon ay nasa American Express. Yung ano niya. So, work from home. Yung bunso ko, ayun ang katuwang ko dito sa farm. Dito. Hindi na siya, walang bisyo, ay lumabas lalabas lang, pinuntahan. Meron kaming paalagang baka sa labas. Sabi na, tatay, papasyalan ko yung baka ko nandun. At kukuha rin ako ng pakain sa baka dahil may baka pa kami dito at saka yung tupa. Mangungumpay daw siya yung pakain sa tupa namin sa mga ruminants. So, yung misis ko nandun sa baba. Naku, nagtatanim-tanim ng halaman. Sabi ko, huwag na natin abalahin, hingalin yung pag umakyat, bababa na naman. Actually, okay naman, kaya lang, may ano siya sa heart eh. So, ilang hektarya na lahat yung lupa ngayon? Nasa 4 hectares so ito. 4 hectares na. Alam kayo, magkape Dito tayo. kayo talaga tumitira, sir? Sa ngayon, dito na. Ito yung bahay niya talaga? Ito na ngayon. Wow, parang museum ha? Sabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko yung mga ginagawa ko rito, sinimulan ko na, sabi ko nga, sana ituloy nyo. Kasi siyempre, at my age, senior na. Sabi ko nga, ituloy nyo. Sabi ko nga gano'n. Sabi ko, hindi nyo tutuloy, bebenta ko tong farm. Kasi wala silang masyadong hilig. Pero yung manugang ko, siya yung si Carlo may hilig. Kaya lang, may pending silang application sa US. Sabi ko, huwag na kayong tumuloy. Kasi lahat ng kanyang mga in-laws ko is nasa States. Nasa States. Kauwi nga lang mga gulang. Sabi ko, patay ka ako. Minsan, retire na kami. Sabi ko, gusto na namin enjoy na lang ang retirement. Ngayon parang, siyempre, minsan sumasakit din ang ulo mo dahil meron kang operation di ba? Okay. So basically, anong laman ng farm, sir? Ito is hindi orchard ito. Orchard. Okay. Oo. So basically, coffee, anong prutas? banana, black pepper. Coffee, black pepper. Oo. Ngayon may mga tanim. Ito yung mga traditional crops ng Cavite. Oo, multiple cropping ito. Okay. May kasamang saging. Okay. Yan, anong klaseng saging? May tundan, merong lakatan, merong senyorita, may saba. Okay. May pinya. May pinya rin, random ito. Alam mo naman yung upland, kung saan may maitanim. Hindi ito yung kamukha ng farm na nakikita natin sa iba na very ayos na ayos. Yung Kasi ito is natural farming ang approach ko rito. Okay. Saan nyo natutunan yung natural farming? Nung araw naman, ng primitive people, sa bundok, magkakatabi halaman. Magkakatabi halaman, very abundant. Bakit yung kinakahingin nila sa unang bugso lang, dun lang abundant? Dapat ang natural farming, habang tumatagal na hindi mo nilalagyan ng pesticide o anuman lason, ay dapat yan paganda. So, ang pagkakaiba sa synthetic is pagka sa una lang maganda. Okay. Pero sinisira mo ang lupa. When you say natural farming, ang definition nyo dito, 100% organic? Recycling. 100% ito. 100%. Siguro kaya kami napili na ilaban sa ganyang mga recognition namin sa organic farming. Is alam nila na hindi kami nagpapanggap lang na marami kasing farm na organic kami. Pero hindi. Pero alam naman ng mga taga Department of Agriculture, hindi ka gumagamit ika yan. So dito talagang 100%. So meron pa rin naman nagsasabi na, ganoon, di ba? Kaya ba ika? So ako napapatunayan ko. Okay. Sir, ano yung definition mo ng natural farming? Paano siya nagkakahawig sa permaculture? May combination. May combination. Okay. Pag sinabing natural farming, pumapasok dun yung permaculture. Okay. Kasi wala kang permaculture is one kind of natural farming? Ganun ba? Kasama. Tingin ko kasama ha. Kasi although hindi naman tayo although sa telecom ako, pero sa mga nababasa ko is more on magkasama sila. Okay. Kasi natural Natural in na layman's natural. term, anong ibig sabihin, sir, ng permaculture?
mini-maintain mo yung natural. Okay. Mini-maintain mo yung natural. Kung ano siya talaga. Kung ano siya talaga. Alam mo, minsan yung permaculture, pagka hindi akma dun sa mga ibang, nakikita nila kasi ibang farm na yung vegetable, nakairas, gano'n. Sa permaculture kasi is, zero tillage yan. Zero, no? Oh, zero yan. So, Kung ano yung talaga, no? kung ano yung waste Okay. material mo sa farm. Not even garden, no? Oo, Yung not- garden type Oo, na oo, hindi ganun, no? Hindi ganun. Okay. Pabayaan mo siya. Maghukay ka ron, lagay mo yung kamatis doon. Yun ang yun ang natural. Permaculture. Oo, permaculture. That's what you're doing here. Yun ang ginagawa ko rito. Basta ang ang understanding ko, tsaka ang paniwala ko, hindi naman bago dumating ang Kastila, abundant ang paghahalaman natin sa Pilipinas. Tingnan nyo nga ang Ipugaw. Nakarating ako ng Ipugaw, Nakarating ako sa Banawe, sa Benguet. Na-interview ko yung mga tao ron. Sabi ko, anong inaabono nyo sa palay nyo? Wala. Sabi ko, paano siya nagiging in the next cropping? Yung, di ba, dito sa conventional way of farming is merong crop rotation. Sa natural farming, permaculture, wala yan eh. Kasi siyempre, crop rotation, sino bang makikinabang nun? Multinational. Di ba? Ito ang protocol dyan. Ito ang gagawin nyo. Susundin nyo to. So, malayong malayo sa pagiging natural. Sabi ko, anong inaabono nyo? Yun lang dayami at saka yung bunga. Just like jadam. Siguro kung naririnig nyo yung jadam, is Korean technology. Kasama rin ginagawa ko rito sa farm ko. Okay. So, lahat na nabubulok, mapaliquid man yan, at lahat ng waste material, kaya meron kami ruminants, meron kami baka, may tupa. Pag yun ay ni-recycle mo, inihalo mo, doon sa waste material mo na galing sa lupa mo, ibinabalik mo ngayon yung sustansya ng lupa. Yun ang nakikita kong paniwala ko. Okay. Magkape muna tayo. Sige, sir. So, ano ang major crops mo, bale? Ano ang Sa ngayon, ang yung nagbibigay kumikitang sa akin, kabuhayan sa mga sa ngayon, crops mo? nagbibigay sa akin ng magandang profit. Alam mo naman, ang farming, hindi siya ganun ka-profitable. Di ba? Aha. Sa akin, nung nag-venture ako from retirement, hindi naman talaga ako magsasaka, kundi mga magulang ko at mga lolo ko. Ang nakita ko yung dragon fruit ang nagbibigay sa akin ng magandang Dragon fruit. Hindi mo siya kailangang masyadong hirap sa market. Okay. Kailangan mo lang mag-establish ka ng kliyente mo. Pagka nakilala Yung kasi buyer yung mo. prutas mo, wala pa yung season, sold out na eh. Nag-o-order na sila. Nagpre-order na. Oo, ganun ang kasi natural nga eh. Gaano kadami yung plant mo ng dragon fruit? Yung tanim ko rito is almost 1,000 poste na. Wow! So, Kaya you lang. mean to say that 1,000 nakakalat-kalat lang? Nakairas din naman siya kasi meron ditong area na sloping area. Dating may kape na masasama at saka may mga saging. Gusto ko magtanim kasi gano'n naman ang aking style kung ano yung tsaka lang ako nag-aalis ng halaman kung nakikita ko na merong Okay. mas So, si dragon fruit mo is naka-farm. Nakairas hindi siya natural farming. Pero ang kagandahan nito nung aking dragon fruit, kagandahan sa iba negative dahil nga sa palibot ng aking dragon fruit ay marami ring orchard. Andyan yung kay Mito, andyan may yung naka-intercrop siya. So hindi ko inalis yun kasi nga being a Okay. natural farmer, Okay. ayaw kong alisin. So sabi ko nga, so nag-i-interview sa akin before na yung yield is nakakaabot ako ng 3 to 4 tons per season. Okay. Pero sabi ko, kung ito is walang mga orchard sa tabi, full sun. Actually, ngayon partly shaded talaga. Kung full sun siya, baka kaya ko yung 7 tons. Kaya lang, sinacrifice ko yon dahil being a natural farmer. Ayaw kong masakripisyo yung ibang halaman na kaya ngayon meron pa rin akong kay Mito, although mahirap na sa Pero kanya. sir, kasi ang dragon fruit, di ba, hindi naman original crop yan dito. Hindi siya original. Hindi siya original crop. And ano ba ang original na
na area kung saan tinatanim ang dragon fruit. Ang dragon fruit, Disyerto ba? ang dragon fruit ay talagang galing yan sa Mexico. Mexico. Mm. So, ano Ngayon, yun? Doon sa Mexico, by nature, tumutubo lang Tumutubo siya kung saan. tumutubo siya, pero hindi siya ganun ka-abundant. Nung nilagay natin dito sa tropical na mainit din naman. Kasi ang nakita ko sa dragon fruit, hindi niya kailangan yung sobrang humid eh. Ang kailangan niya ang kailangan niya yung may liwanag lang siya, may light lang siya. Kaya nga yung iba, nag-i-extend ng fruiting, naglelente lang sila para magtuloy-tuloy ang bunga. Kasi during pagpasok ng November, maiksi. mahaba na ang dilim. Mm. Maiksi na ang araw. So, ini-extend nila ng 5 hours. Okay. Gagamitin na lang ng lente. Gumanda ang performance ng dragon fruit Maganda ang nung dinala sa tropical. sa tropical. Lalo na kung lawad. Unang-una lawad, open. Open. Kaya yung sinasabi nila na may mga buyer ako rito, na may buyer ako din sa Tanay may buyer ako sa Pangasinan, kung akmang-akma doon. Akmang-akma. Dahil lalo na yung mga dating palayan, na sabi nila, pag tinaniman ng ibang crops, parang hirap. Di ba? Hirap daw ang mga vegetables sa mga palayan dahil lagkit lupa raw, ganun. Pero, siyempre, kung gagamitan mo naman ng natural or lagyan mo ng organic matter ang isang halaman, babalik siya sa natural at magiging abundant siya. Ganun ang nakita. So, mamaya po, silipin natin yung dragon fruit, sir. Medyo, ano pa kami, next week, papasok uli kami ng pruning dahil pabunga na may mga bumubunga na. Okay. So, marami lang medyo priority sa farm. Medyo nahuhuli kasi nga, inihahabol ko tong aking kaunting na ipundar para masimulan namin ngayong Abril kasi may mga booking. So, yung bago ba? Bagong purchase ba yung ibang lupa? Hindi. Meron akong ginawang pool, meron akong dinevelop na cold spring. Running water. Okay. Yung cold spring. So, for the tourism naman yan. So, para meron namang counting income. Okay. Kumusta? Kumikita ba yung tourism aspect ng farm? Actually, hindi pa naman namin ino-open yung ilog at saka itong pool na ginawa namin para naging nagkaroon lang kami ng konting biyayan dumating, iginapang namin, tapos tinulungan kami ng aming manugang, mga anak ko, para magkaroon naman ng konting innovation, ika nga, bagamat natural ito. Siyempre, nag-iisip pa rin kami from the farm itself, medyo mahirap nga ng kaunti ang hindi siya ganun ka-sustainable when it comes to para mabuhay. Sige nga sir, i-expound mo nga yan. Bakit mo medyo mabigat. You have 4 hectares and yet sinasabi mo hindi ganun. Kailangan Opo sir. Kailangan meron kang kumbaga sa farm, magkaroon ka ng value adding. Hindi pwedeng yung crops lang Kailangan may pumasok na turismo. Kailangan i-share mo rin yung kamukha nito, organic farming ito. Para magkaroon ako ng value adding. Yung produkto ko, kailangan ako na lang ang magbenta. Hindi na ako nagbebenta sa trader Hindi na. Kung maaari, direct ako. Pati yung Okay sir. So yan, itong ginagawa mo, sinasabi mo ngayon, yan yung mga solutions doon sa unang sinabi mong problema mo na in terms of agriculture, hindi yan masyadong productive. Tsaka ang prior to that, bago natin i-discuss yung mga solution na ginagawa mo, gusto ko lang malaman, bakit mo sinasabi, from your point of view, bakit mo sinasabi na mabagal hindi ganun ka-productive o hindi masyadong kumikita hindi ganun in terms of ka-profitable farming? kasi ang dami mong harvest, ang ganda ng harvest mo, parang makikinabang lang trader. Okay. Kailangan, para kumita ka. Okay, so yun ba ang sinasabi ninyo na reason kung bakit hindi productive ang hindi farming? sasapat yung ginastos mo, yung mga expenses mo, tapos biglang darating ang trader, bibinilangan nyug mo ng 3 piso. 4 na piso. So, ang maganda, i-value adding mo siya.
So, gawin mo siyang, i-direkta mo siya, kamukha nung kape namin, kami na nagpo-process, kami na nagbebenta, yung paminta namin, kami na nagbebenta sa mga nagtutur. Kamukha kahapon, linggo. Sabado, last day ng mga tao ko, sabi ko, tingnan niyo yung mga langka at bukas paluwas ako. Isasabay ko na yung, alam mo naman, mahal ang gasolina ngayon. So, paglabas namin, kailangan meron akong dalang kalakal. So, sabi ko, baka kita ko naman ang schedule. Sabi ko, sige, Sabado, may market ngayon sa Mahogany, sa Tagaytay. So, swerte ang mga farmer dito sa Upland, Cavite dahil maganda ang presyo. Pero pag trader ang kumuha sa'yo rito, bibilin lang yung produkto mo ng mura. Silang, okay. Kaya mahirap. Sa isang farmer, walang sasakyan. O kahapon, ilang langka lang yung dala ko. Nakapagbenta ako ng halagang 3,000. Di siyempre, meron na akong panggasolina. Meron man lang akong purpose na pupunta ron. Meron akong kaunting income. Dito, yung iba, halos pabayaan lang dahil mura naman mura naman ikayan langka. Binebenta lang sa kanila ang langka ng 5-8 pesos ang isa na panggulay. Ako hindi ako nagpapagulay. Pinababalutan ko, di baling bumayad ako ng labor. Tapos, yung prutas na yun, minsan nabebenta ko ng pagkatagmahal, nabebenta ko ng 50 pesos per kilo. Mas mahal. So, yung isang langka, kung 10 kilo yun, 500 pesos. Di ba? Kahapon medyo bumaba dahil dagsana, at least 25 pesos per kilo. Unlike dun sa pinagugulay lang, kuya, ako'y mamimili ng gulaying nangka. Sila nang bahala. Sir, na-intriga lang ako doon sa statement mo na ang farming ay mabagal o hindi kumikita. Hindi siya ganung para yung, siyempre galing ako sa corporate, hindi yung... so may point of comparison ka? Oo, may point of comparison. Kinukumpare mo yung pinanggalingan hindi mo? Siya ganung nakikita ko na hindi siya ganung ka-sustain, parang nagkikita lang, minsan talo ka pa sa labor. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng ako lang ang mag-farm. Magkano ngayon ang labor? Ang bayad sa labor ngayon is 475 per tao. So, kung meron kang 2 o 3 ngayon, 5. Saan mo kukunin yun araw-araw? Linggo-linggo, 18,000? Saan mo kukunin yun? Sa farm? So, kailangan meron kang value adding. May guest ka, tutur mo sa farm mo, kikita ka sa food, sa fruits, sa entrance. Parang yung farm mo, kumita naman sa ibang bagay. Hindi lang dun sa produkto na kukunin ng trader, patay ka. Ang umaasenso lang dun, yung mga retiree na malalaki yung mga bumabalik, mga retiree na may mga pensyon. Kaya hindi ako naniniwala na ikaw farmer ka, may tauhan ka, doon mo kukunin lahat yung 18,000 mo weekly. Saan mo kukunin yun? Sa farm mo? Di ba? Well, hindi. Nagigets ko yung punto mo, sir, pero marami kasing aspeto kung bakit ganyan. Kung productive yung farm, definitely lalabas yun. Lalabas, pero mapapalabas mo nga kung meron kang diskarte. Pero kung hahayaan mo lang sa trader, aside from the trader, kawawa naman yung trader, laging bugbog yung trader sa mga usapan, okay? Kasi ang katotohanan, kailangan naman natin talaga sila. At hindi naman makakaalis ang produkto mo dito sa farm pag walang trader na kukuha. Ngayon, parang kagaya ng sinabi nyo, marami mga farmers na wala namang sariling sasakyan. So, paano nga naman makakaalis yung produkto dito? Aside from the traders, tanggalin na natin yung usapan doon sa trader na aspeto. But, yung farming per se, bumabalik ako doon sa sinabi niyo na yung farming ay hindi, in short, hindi kikita pag farmer ka. Parang ganun yung statement. Nakita ko doon, ang farming,
siguro naman kaya kami dahil nakita naman nila yung ginagawa naming diskarte para mabuhay nga sa pagiging farmer dito, no. Nakita nila na sa sinasubmit namin sa ATI, maganda talaga yung aming nagiging profit dahil nga gumagawa kami ng paraan para maitaas ang antas ng produkto. Kasi nga, pag inasa lang namin yung produkto, kamukha ng saging, bibilin dito, piso. Kasi sir, okay. Oo. Aside for, okay, ang solution is, ang solution ng mababang presyo is, Farm to market ka. Okay. Kailangan from okay, farm to mag-value market. adding ka, or ikaw magdala. O magdala. Okay. But before pa tayo kasi pumunta diyan, Oo. 'di ba? Before pa tayo pumunta diyan, dapat the farm itself dapat kikita in the first place. Dapat yung pag nagtanim ka, kikita dapat 'yan. Tapos para lalong kikita ka, lalong mas malaki ang profit mo, gawin mo yung value adding, gawin mo yung ikaw didirekta doon sa tama market. yung sabi nyo. Kaya lang kami is malapit kami sa Manila. Malapit hindi kami kamukha nung ibang farm na pwede kami magbayad sa tauhan monthly na 5,000 lang. Dito, mataas ang labor. Mataas ang labor dito. Sobrang taas ng labor dito kasi ang mga farm worker dito is hindi nagaling dito dito sa Upland Cavite, kundi galing na rin sa iba-ibang lugar, Bicol, Kaya lang natuto na rin sila sa presyo dahil booming ang construction. Bay, kaysa ako, dito na lang ako sa... Kaya lang, ang nangyayari nga, kamukha niyan, 475 ang aking Pero pangkaraniwan is 500. Pakakainin mo pa yan. I think yung farming itself, sa akin lang sir, yung farming itself, maganda siya. Yun kaya nga lang, kami rito Yun nga lang, bawat farm, bawat farmer, may kanya-kanyang challenges. May kanya-kanyang challenge. Nagkataon na yung challenges ninyo, mataas ang labor dahil malapit kayo sa Metro Manila. Yun ang nakikita ko. That's one. Oo. Two, yun nga, depende nga kasi kung anong klaseng farming ka. In your case, natural farming, definitely may sarili kang challenges. May sariling challenges. May sarili kang challenges in terms of production, in terms of, kaya posible, I'm not saying na yon, but posible na andun yung challenge kung bakit baka rin hindi ganun kalaki ang produce. Lalo na kung nagse-synthetic siguro ako. Lalo na siguro hindi ganun ka-productive ang aking dahil siyempre ang paniwala ko. Kasi yan sir, kanya-kanyang po yan kanya-kanyang bawat paniwala. farmer, bawat expert, bawat even the academe, lahat sila may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang paniniwala. There are people na hindi naniniwala sa synthetic, may tao na hindi naniniwala sa organic, may tao naman na both kailangan mag-combine. So, ang paniwala kasi namin, dahil kami ay retiree, ang namin is, nung unang approach namin dito, is nagkaroon kami yung anak ko nagkaroon kami nakigaya kami sa kakapitbahay. Siyempre, retiree kami, blanco kami sa isip, jobless Sabi niya, binigyan tayo ng Panginoon ng farm, hiniling natin to. Anong gagawin natin? Sabi ko, parang hindi tayo mabubuhay nito. Sabi ko, bahala ka sa livestock, bahala ako sa crops. Di ba? So, anong nangyari? Nakita namin, 2 years, naaamoy namin yung baboy namin, yung puti. Yung conventional piggery. Sabi ko, meron tayong konting profit, pero delikado sa health natin. Retire tayo, dito tayo nakatira. Sabi ko, hindi maganda. Gawin natin organic. So, in 2 years, nandito kami. Gawin natin organic. So, mag-invest tayo sa health. Kahit na yung pamumuhay namin dito, hindi baling nagkikita yung gastos, may konting nakakasurvive, pero yung ini-invest natin sa health natin is healthy living. Kumbaga sa yung iba, siyempre, hindi sila
nagkakasakit o ano. Hindi ko naman sinasabing hindi kami magkakasakit, pero yun nga ang ano namin, diba? Ang mukha ng baboy namin, yung freezer namin is native pork ang aming ano. Meron kami native chicken hanggat maaari, yun ang aming food dito sa farm. Yung coffee namin, sarili namin produce, yung mga juices namin, coming from our citrus. So, sustainable yung aming pamumuhay. Okay. Yun ang So, nakikita namin. majority of your food nanggagaling dito sa farm. Nanggagaling dito. So, yung iba Aside na from lang, that, meron pang kita. mga spices, merong kita, pero minsan parang hinahanap mo yung ganito pala ang farm. Talagang kailangan meron kang ibang Source of income. hanapan. Depende talaga kung saan ka nanggagaling. Kasi there are farms talaga na talagang kumikita. Talagang kumikita talaga. Hindi mo yung may di-deny. Malaki ang kinikita. Okay? And there are a lot of farmers also nagsasabi na hindi talaga kumikita. So, I think depende kung saan nanggagaling. Kasi maraming factors na i-consider. Yung way ng farming system mo itself is posibleng yun ang dahilan kung bakit ang isang farming ay kumikita, ang isang farming ay hindi. 'Di ba? But good to know na na ginagawa niyo ng paraan na lumaki ang income by not depending on traders, by value adding. Yun ang maganda. And most of all, yung 'di ba, your own family needs. Ay, most of ay nanggagaling dito. I think yun po siguro yung kapalit, no, na napakalaki. in your Yung case healthy wala living. kayong problema sa kakainin. Yung others naman na doing the agriculture way, meaning monocropping, large scale monocropping, marami sa kanilang food requirements ay bibilhin nila sa labas. Kasi after harvest, ibebenta nila lahat yun. Yun. But anyway, sir, going back sa discussion natin. Okay. So ngayon, kumusta yung farm? Kumikita ko ba? Kumikita-kita naman. Okay. Siyempre, marami lang anggulo talaga na unang-una. Marami rin pinagkakaabalahan na pero this is orchard. Kumbaga sa more on agri-eco. Kumusta yung tourism aspect ninyo? Kumikita ba yan? Maganda kasi nga lang dumaan ng pandemic kaya medyo Kaya naapektuhan. restricted kami. So ngayon open medyo unti-unti din. Hindi kami kumbaga sa ang pagtanggap din naman namin hindi kami yung para dumami yung iba na ginagawang camping Kami parang namin is yung for family. Kasi dito kayo nakatira. Oo, for family lang yung aming guests. Private, parang ganun ang aming approach. It's a very, I-share lang namin yung hindi siya talaga 100% open to public. Ganun. Parang utay-utay, hindi kamukha nung nakita ko doon sa Even tanan. before the pandemic, ganito ang approach ninyo? Hindi pa naman kami masyado kilala Kumbaga sa hindi pa naman kami masyado kilala. Hindi naman kami masyado nagpo-post. True friends lang muna ngayon ng namin. So kaya namin dinagdagan ng kaunti. Pero ano ba ang kasi learning side kayo, ano yung basically tinuturo ninyo doon sa mga guests ninyo na sinusupport ng ATI? Karami, mostly siyempre organic farmer ako. So organic farming ang okay. Ganun talaga. Tapos ito nahaluan ng woodcraft kasi na-acquire namin ng lupa. Maraming abandoned woods dito. Naransak ito ng Sir, balikan ko lang yung siguro yung mga agriculture type na monocropping na massive farming, kinukuha nila yun kasi sa scale sa economy of scale. Kaya majority sa mga ganon na klaseng farming na maririnig mo sa kanila, kumikita talaga sila. Let's say for example, 70 hectares of watermelon. Kumikita talaga sila. Of course, ginawa nila yung marketing side, yung the marketing side, 'di ba? Nagawa nila lahat 'yon aside from the farming, 'di ba?
Naintindihan nila na negosyo nila yon. Kaya kumikita sila ng malaki. But, yun nga, may ibang mga paniniwala na hindi nila kailangan gawin yon. Hindi nila kailangan mapunta sa 70 hectares. Hindi sila naniniwala dun sa economy of scale. And yung reverse nun, yung agriculture, ay itong mga organic farming. Kamukha niyan, being a natural farmer, ayoko namang maalis yung bounded by creeks and river to, palibot ito ng mga forestry. So, hindi ako nag-aalis eh. Palibot dito ng lansones, mangustin, na hindi pa naman namumunga na sa mga 10 years na. Yung ibang mangustin ko namumunga na. So, natural farming ang approach. Hindi ko muna inaalis yung mga forestry dito. Mini-maintain ko kasi, yun nga, gusto ko yung natural. Yung Okay. Is that the reason, because you're doing natural farming, is that the reason kung bakit nasabi ninyo na ang agriculture ay hindi masyadong kumikita? Hindi siya kumikita ng, hindi naman siya yung talagang malaking malaki. Malaki. So, hahata ka sa ibang aspeto. Okay. Hahata ka sa ibang aspeto para pumasok ang income. Andun yung Okay. Ito na yan. Farm tourism. Tapos meron kayong mga So, showcase mo furnitures na within the farm din. Tapos, as a learning site. Tapos yung orchard ko. Kasi The nga, orchard. hindi naman to vegetable farming na kamukha na sa Benguet or sa ibang na pag pumasok ka sa isang farm, merong plot, farm na sila. This is orchard. So, mini-maintain ko yung, sabihin na natin yung kalikasan. Sabihin na natin gano'n. Sir, yung bang not even a small plot ng, let's say, one line of okra, hindi ganun, bawal yon? Meron akong ginawa dito sa... May ganun. Pwede naman. Pwede naman. Siyempre, gagawan mo rin ng, lalatagan mo rin ng compost yun. Doon ka... Okay. Diba? So, small portions lang. Kamukha nung aking ginawa doon is sloping nga yung ginawa ko ng... Anong tanim nun, ng slope na yan? Meron akong lettuce doon na marami rin naman akong na-harvest. In short, yung because you're doing natural farming, konti-konti lang yung maraming kain pero konti-konti lang. So, yung harvest ninyo, enough na para sa inyo at ibebenta mo direkta sa namimili, let's say, ang sa volume Tagaytay. namin is yung dragon fruit. Yung dragon fruit. Yung quarterly, yung nyog. Yung nyog. Monthly, meron. As buko or as nyog? Nyog. Nyog talaga. Meron kaming saging, yan. Pwedeng Madami yan. every 2 weeks, meron kang pamalengke. Oo. Pag nagbenta ka ng saging, meron kang pamalengke. Oo. Pag nagbenta ka ng nyog, meron kang parang bonus. Nagbenta ka ng kape, kung bigla, parang may bonus ka. Kaya lang kami. So, ang beauty nito, hindi ka nawawalan ng bebenta, hindi ka rin nawawalan ng cash. Though hindi yung one time big time. One time big time. Kumbaga sa tao, nakikita. Minsan may week na mag-aabono ka, may week naman na sobra ng konti. So, yun ang lifestyle sa farm. So, other than that, kailangan meron kang ibang pagkunan. Okay. So, number 1 nga. Yung So, ano yung sinabi nyo? farm tourism. Okay. May value adding ka. So, yung mga produkto mo, imbis na ibebenta mo na i-package mo. Kamukha nung banana namin, ginagawa ni Mrs. ng banana chips. So, itataas mo yung level nung tinda mo. Lumalaki yung kita mo. Pero, you're putting a lot of efforts also. May effort din. So, andun yung meron kang iba-ibang pinagkukunan. Ibig sabihin. So, ito nga, yung mga, ito pa, sa sideline ko, meron akong kaunting mga woodcraft na abandoned wood na saan galing po yung mga wood na to? Mga madre cacao na kamukha niyan. May mga ginagawang karsada dyan. From Batangas to Calax. So, maraming kahoy dyan na abandoned. Tsaka yung unang-unang nabili ko ito is parang naransak ito. Marami akong mga bulok na kahoy dyan na hindi ko pinauling. Sabi niya, kuya, iulingin namin. Sabi ko, wag, may gagawin ako dyan. So, yung mga out of mga bulok-bulok na mga nagkaroon na siya naging drip food siya.
So doon nagsimula yung aking pag medyo mahilig din tayo sa art, ibig sabihin. So nagawa ko ng value adding ng yun. Sabi ng mga bisita ko nito, Abel, abay, ginagatong lang ika namin yan, pero ikaw naman ginagawa mo palang furniture, oh. Sabi nilang gano'n. Yung mga pumapasyal kasi sa akin, Abel, papasyal kami sa farm mo. So hindi nila alam, meron akong furniture. So pag dumating sila from iba't ibang probinsya, bumibili. Anong nangyayari? Dito sila nagpo-focus. Sabi ko, kala ko ba farm yung pupuntahan nyo? Eh, hindi naman namin alam na meron ko palang furniture. Actually, hindi naman ito pinopost. Kasi nga, nung una, naging hobby ko at saka mahilig nga ako mamulot nga ng kung ano-ano eh. So, ginawa akong ganito. Ngayon, na-appreciate naman ng iba kong guest. May naging guest ako na foreigner sa Tagaytay. So, naging kliyente ko, sabi niya, Abel, igawa mo ko ng ganito, igawa mo ko ng ganito. So, doon magsimula ako na magbenta ng paisa-isa. Hindi naman to commercial eh. At sabi nga, minsan kinikip ko yung iba, hindi binibenta yung iba. Eh, natutuwa naman sila sa, aside from the farm itself, na gusto nilang mamasyal, abay, meron ko naman pala ikang ano. So, sabi ko nga, na-appreciate naman nila yung aking ginagawa. Actually, ibang mga kahoy na uulingin, may magtitip sa akin, uulingin, bigyan na lang ika ng native na baboy at ikaw na ika maghakot. Kasi bawal na mag-uling. Eh, sabi niya, Abel, yun naman gagatong lang namin. Eh, napapakinabangan mo naman. Mga ganun ba? Barter. Iba naman, nabibili ko ng murang halaga. Nasasaktan lang ako sa paghakot. Kasi syempre, hindi naman kayang hakot. Ang kahoy naman na yan, wala naman sa tabindaan. Dahil kung nasa tabindaan yan, naigatong na yan. Eh, yung iba naman, nakikita ko dun sa mga, nung ginagawa ngayon kasalukuyang ginagawa yung Calabarzon Road, ang daming kahoy. Sabi ko, hindi ko kayang hakutin lahat yan. Labor na naman yan. Eh, pag meron lang akong nadaanan minsan, o may nakapakiusapang sasakyan, Sir, tatabunan na ho namin ni Red. Kami, may oras din eh, kung gusto niyo pang kunin. Yung iba naman, pinauuling sa mga taga rito. Eh, minsan nangihinayang din ako. Tapos yung mga stainless bin na nakikita kong sinusunog nila, medyo sinave ko. Sabi ko, pagka meron kayong ganyan, ay dalhin ka ako sa kubo at babayaran ko, wag nyo na sunugin. Mga ganun. So, marami kayong stainless bin. So, may mga stainless bin akong ilang piral colony dyan na nandiyan, na hindi ko pa naililipat dahil nga sobrang... Yung iba nailipat ko sa box, yung iba naman ay nandiyan pa rin. Yung baga sa inagaw ko na sa mag-uuli. Sabi ko, naku, pagka meron kayong ganyan. Pero huwag kayong puputol para lang ibigay nyo sa akin. Yun lang kung nakita nyo na nakasama sa dinaanan ng karsada. Kasi mahaba yan eh, yung Palax na. Malapit ba dito yan? Dito sa bayan namin dumaan. From Batangas yan. Eh, napakalaki, 4 lanes eh. 4 lanes ang dinaanan. Papuntang Calax. Galing Batangas. So yung Nasubo. Pag nangyari ho yan, hindi na dadaan ng Tagaytay. So yan, magkukunik na yan. Sementado na ho yung iba eh. Tapos may mga tulay na. Eh, napakaraming kahoy na bandaanan. Yung... Sayang, hindi sana kinuha mo na ng kinuha. Naku po, ang labor. Ang labor. Wala ka lang pupunan. Parang mamumuhunan ka lang. Eventually, magiging ano naman eh. Yung iba ay nabili ko na lang nakatambak, pero kung ako hahakutin ko pa. Kasi siyempre, yung iba naman, tinatabi ng mga bako nila. Dahil may construction eh. Ayan ikaw, pagka uulingin ikaw yan. Naku ako, sige, pagka ano yung huwag ulingin. Hindi pa kayo madudumihan ng kamay. Sabi ko, sige. Isa, pinapakyaw ko na lang. Mga ugat. Siyempre, sa iba, parang... Mostly, anong puno? Mga iba, pakwatin. Na hindi naman pinapansin ng ano. Mga matatandang puno yan, no? Hindi pinapansin ng DNR. Wala ika sa ano yan. Ang bawal ika dyan, nara. Bawal ika yung mga... Ngayon nga, bawal na talaga maglagari kayo dito. Ang kakawati ba hardwood? Hindi. Hardwood siya, pero bago siya maging hardwood, eh, hindi naman siya pwedeng tistisin dahil nga dito ay panggatong at saka pang uling na napakaganda, nagdingas na dingas. Ay ako naman, ginawa akong ganyan. Dahil mahilig nga tayo. Bay, sabi ka ng mga bisita kayo, bay,
Yan eh, kay gatong na gatong sa amin. Napakading na sika niya. Daming Sir, mangga na sa... ano bang ano natin? Tour mo kami? Pwede yan. Makita Pero yun. magkape muna tayo. O, sige. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.